sa trust and approval rating, kulelat ka pa rin. Tama si ma'am. Talaga, hindi naman siya pag-ano, ma'am. Una-una kasi, si Tambalos-los kasi, hindi naman siya pag-ano. Tingnan mo yung pagmumuka. Walang karisma. You can infer, you can see, na kapag nagsalita, walang katotohanan ang lalabas sa bunganga. You can feel it, you can see it, you can sense it, you can sense the energy. Walang lalabas na katotohanan. Walang karisma, walang arrive sa tao. Alam mo yung tipong papatulan lang siya ng magandang babae kasi mayaman siya. Yun lang talaga. Ganon si Romualdez. Hindi naman siya pag-ano. Tingnan mo yung pinagagawa. Kasi ang lugi ni Romualdez, hindi siya kasi backed by, kunwari, National People's Army. Iba yon. Kaya maraming mga pambato ang National People's Army, yung mga kaliwa. Walang mga karisma, ang susura, ang sasama, pero medyo sumisilat-silat pa ang mga putang ina. Kasi nga, makulit na makulit, tsaka very stable ang putang ina. Talagang funded na matindi ang National People's Army. The Liberals. Si Martin Romualdez, hindi naman ata liberal, I don't know. Hindi siya frontrunner ng liberal pa. Lagi lang siya dun sa anino ni Bongbong. Pero sa isip-isip niya siguro, gusto niya na alam niya sa sarili niya mas matalino siya kay Bongbong. Kasi Bongbong is just a party boy. And Martin Romualdez is a lawyer, businessman. So siguro si Martin Romualdez, lagi niya nakukuha yung gusto niya sa mga pag-aari niya siguro ng korporasyon. Kung siya ay, kunwari, ay presidente o chairman ng isang korporasyon, siguro nakukuha niya yung gusto niya lagi. Kaso nga, di ba, in-expose na merong, bribery case yan, sa Okada. So, sanay siya sa ganun lang. Galawang mayaman. Lahat may katumbas na presyo. The problem is, nakipag-alyansa siya sa mga taong sisirain din sila someday, sisirain din si Marcos someday, nasa arino siya ni Marcos. So it's a bad move na makipag-tandem sa Pinklawan o sa mga Makabayang Block. So bad move kulang siya, ikalawa, politically speaking. Kung titignan ni Martin Romualdez yung pagmumukha niya sa salamin, hindi niya pagkakatiwalaan. Hindi niya pagkakatiwala. Kung kamukha niya yung doktor o ka-aura niya yung doktor niya, hindi siya magpapagamot doon. Kung may sakit man siya. He knows that. Kaya ang ginawa niya talagang pera-pera lang. Para siyang yung bata na gustong magkaroon ng honor pero wala talagang salat sa talino. So, binayaran na lang yung mga teacher para siya lagi yung honor student. O kaya hindi makapasa sa isang licensure exam, nagbayad na lang ng kung sino mababayaran niya ron para lang pumasa. Para siyang ganon yung dating, yung rehistro niya. Hindi siya athletic. Yung mukhang anong karisma makuha mo? Sa totoo lang. Pag nagsalita, alam mo yun, wala talaga, zero. And you can see kung anong klaseng, nung naperwisyo ang Leyte, tinulungan ka ng isang Rodrigo Duterte. And then, doon nag-rise yung Marcos, bit-bit ng Marcos, yung Romualdez, pinsan nila, their rise to power. And then, nung nakarating na sila doon sa gusto nilang puntahan, putang ina, diktikin nila yung Duterte for political convenience kasi nag-ambisyon ka na Nag-ambisyon ka You know, ang karisma, ang taong bayan, ang loyalty, nandun sa so sinira nila.
So, what good does it bring to the country? You wasted all the money para manira ng isang politiko o ng pamilya ng politiko. And at the same time, makikipag-alyansya ka sa mga taong masasama. And then you're going to justify things na it's just politics. No, it's personal. You're evil. Di ba? Not, hindi porket politiko ka, sabihin mo, ay, utang ina, mahalaga makaupo ako. For what? You're there to serve. If you're going to look at, ano kasi to material na bagay, mga may mga kutsarang ginto to nung lumalaki kaya walang pag-unawa siya. Ewan ko kung nag-aaral ng Biblia itong mga to eh. The primary purpose ng sangkatauhan is to serve one another. Is to be of service of some kind. Kaya kung ang isang pulis, kunwari, gagawin niya ng maayos yung trabaho niya, napaka-dignified niya eh. Bakit? Doble yung sweldo, maayos ng compensation, tapos everyday nakatapak yung paa mo sa hukay para kang bayani na nililigtas mo yung mga naaapi, yung mga nilalayo mo sa kapahamakan yung mga tao. 'Di ba? Ang sarap sana kaso pag hinangad mo pera lang, hindi mo nakita na, oy, I was given the chance to serve, I will serve. 'Di ba? Isa akong isa akong sundalo ng Diyos. Kung hindi mo nakitang ganon yung perspective mo at ambisyon mo na ang ambisyon mong material, ambisyon mo sa status, yun yung pinairal mo. You will not live a ang tawag dito, a life na kapaki-pakinabang. 'Di ba? Kaso sila they are so stuck. They're so hung up on status, on ambitions na they're willing to sacrifice the nation. They're willing to lie, cheat, and steal para lang makuha yung gusto nila. And hindi lang naman si Romualdez ang napakaraming politiko. Hindi lang politiko, napakaraming negosyante, napakaraming mga tao ang ganyan. So, willing to lie, cheat, and steal para lang sa personal na ambisyon. So, kaya nga sa pagkakataong ito, merong say ang taong bayan sa kung sino ba yung mailalagay sa pwesto. So I hope na tayo ay bumoto ng tama sa darating na eleksyon at sa mga susunod pang eleksyon. God bless.